sa Tabundong. Bakit po siya napupusahan niyo, sir? Bakit Kasi po siya? po, sa totoo lang, ako po ay naiiyak doon sa pinakita niyang picture. Picture pa lang, nung nagsasalita siya, iba siya. Galing sa kanyang puso yung sinasalita niya. Hindi tulad ng iba. Marami ng 1985 nandito na ako. Maraming eleksyon nang nagdumaan. Pero hindi po ako naiyak ng ganon. Kung pagmamasdan po nyo dito ako nakaupo, talagang tumutulong ang luha ko. Pero nung nakita ko po siya, talagang naiiyak Pero po sir, ako. hanggang ngayon naiiyak pa kayo. Naiiyak, hindi ko po pinipilit na umiyak. Talagang naiiyak ako. Kasi napakaganda po yung adhikain niya. Napakaganda po yung layunin niya sa Maynila. Talagang bukas sa kanyang puso yung pagtulong. Ipangangampanya ko po, ako po ang presidente ng sidecar. Hindi lang po sa mga kasamahan ko na naiwan doon, kundi sa buong naming pamilya. Mga kapitbahay, kaya nga po ako nagdala nito. Palagay niyo po ba karapat dapat si Miss Mara Tamundong mag-mayor? Dapat siya kasi bukal sa kanyang puso ang pagtulong. Patulungin siya. Mara Tamundong! Yon po ang nais maging mayor ng mga sidecar ng Manila. Mayora Tamundong. Thank you. Opo. Sabi natin kay Ma'am Mara Tamundong. Sabi ko po kay Mamara, siya po may malasakit po sa mga senior at malaki po yung naitulong niya po. Nakikita ko po kanina doon sa ano niya na marami po siyang natutulungan. Binababa niya po talaga sa tao. At ang maganda po sa kanya, hands-on po siya sa lahat na mga ginagawa niya at may malasakit at maka-Diyos po siya. Siya po, mabuhay ka po, Mamara. God bless po. Sana po mananalo ka. Thank you po. Maraming salamat po sa binigay niyong 1,000 Ma'am Mara Tamundong. Sana itong darating na 2025, sana kayo na po maging mayora ng Maynila para bago naman po. Sana po mabigyan ng pansin na mahihirap talaga yung mga kagaya po namin na naghanap buhay na sa isa po, ang kinikita lang namin, silang po, ganun, minsan 200. Kung tagal pa po ng biyahe. Sana po ma'am, huwag niyo po kami kalimutan pag kayo po naupo sa po. Opo po yung iba para makita si Ma'am Mara sa Maraming picture. salamat Saka po lahat kayo. kayo. Kayo po ang nasa puso namin, wala na pong iba. Ipaglalaban ko po. Sige ate, upo ka po. Upo, Kahit saan po yan. tayo magpunta, Ma'am Mara, susuportahan ko po ang kabuti na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po talaga, ma'am. Yan, okay po. Kahit po, Huwag niyo po kalimutan, ilagay sa cycle ninyo ang tarpaulin dahil pag umikot ako at pumunta po ako sa inyo, bibigyan ko kayo. At the same time, yung picture natin, yan po, i-display. Okay mo po naman siya, mabait, saka matulungin sa lahat ng ng bagay siguro. Baka pwede na rin siya maging mamuno sa bayan. Single parent at head of the family. Ito ang programang para sa inyo. Mara Tamundong may malasakit sa inyo. Programang pangmasa ay nandito na. Mabilis na pagtulong ni Mara Tamundong. Malasakit sa tao, lagi sa kanyang puso. Seniors, kabataan, hindi pababayaan. Maghihirap single parent at head of family. Makakaasa kayo ng tunay na serbisyo. Walang alinlangan ng pagtulong sa bayan. Maka-Diyos, makatao, makamas ang totoo. Mga proyektong dongwa na nagmula sa kanyang puso. Di mapapagod si Mara pag silbihan kayo. Tunay na malasakit, pakikinggan kayo. Ito ang programa na para sa inyo. Mabilis na tulong ni Mara Tamundong. Malasakit sa tao, yan ang laging tugon. Ito ang programa na para sa inyo. Makatao, makamasa, handa laging tumulong. Mabilis na tulong ni Mara Tamundong. Malasakit sa tao, yan ang laging tugon. Ito ang programa na para sa inyo. Makatao, makamasa, handa laging tumulong. Mabilis na tulong ni Mara Tamundong. Malasakit sa tao, yan ang laging tugon. Ito ang programa na para sa inyo. Makatao, makamasa, handa laging tumulong. Mabilis na tulong ni Mara Tamundong. Malasakit sa tao, yan ang laging tugon. Ito ang programa na para sa inyo. Makatao, makamas, handa laging tumulong. Mabilis na tulong ni Mara Tamundong. Malasakit sa tao, yan ang laging tugon. Ito ang programa na para sa inyo. Makatao, makamas, handa laging tumulong. Ito na ang programang mabilis na tulong, malasakit sa tao ni Mara Tamundong. Matulungin sa kapwa, lalo na sa seniors, kabataan, mahihirap, single parent at head of the family. Ito ang programang para sa inyo. Mara Tamundong may malasakit sa inyo. Programang pangmasa ay
ay nandito na. Mabilis na pagtulong ni Mara Tamundong, malasakit sa tao, lagi sa kanyang puso. Seniors, kabataan, hindi pababayaan. Maghihirap, single parent at head of family, makakaasa kayo ng tunay. Ang kilig ko po yung mga sidecar. Maniwala po kayo, mas pinipili ko pa pong sumakay ng sidecar kaysa mag-taxi. Lalo na kapag umuulan, di po ba sa Robinson, Maynila? Dito sa SM Manila. Di ba minsan, syempre, sakay na kayo, dito na lang kayo. Yun po ang sinasakyan ko. Kaya sasabihin po ng mga iba, ma'am, pwede naman tayong mag-taxi, talagang sidecar pa. Ay hindi, kasi mas bibigyan ko na lang ng malaking bayad yung sidecar. Kasi alam ko yung hirap napapawisan, natutuyuan, nababasa. So dapat lang na ang puso po natin, buksan natin, ang paa natin, itapak natin sa lupa. Kahit na ano pong mangyari, kahit na umunlad tayo, umasenso tayo, bigyan tayo ng maraming biyaya, hindi po natin kailangang kalimutan na tayo po ay tao. Katulad ko po na ang dinasal ko lamang nung panahon ng pandemya na mabigyan ako ng paraan para ako po ay makatulong. Dinala po ako dito ng Diyos para makatulong. Imagine, hindi naman po ako politikong tao. Hindi ko naman din hinangad pumasok sa politika. Sabi nga nila, sakit ng ulo, gagastos ka pa. Pero lahat po ng bagay ay may magandang dahilan. Naniniwala po ako talaga dyan. Dahil ako po, nang pinasok ko ang politika, hindi ko po inisip na ako ay mananalo. Kung hindi, gusto ko po tignan ano ba talaga ang sitwasyon ng mga kababayan natin. Bakit ba hindi nalulunasan ang kahirapan? Bakit hindi nasusolusyonan yung mga problema? Katulad po ninyo mga sidecar, kadalasang problema nyo, wala kayong terminal, wala kayong lugar, para kayong paru-paro kahit saan lumilipad. Sorry paru-paro. Hindi kasi, di ba kahit saan, kung saan ka tatabi doon, nasuhulihin ka pa. Alam niyo po ba, minsan ako pa nakikipag-away sa pulis kasi di ba kapag ka sa mga highway, bawal na tumawid dyan kadalasan? Ay hindi, ako may dahilan, ako ang ako ang pagalitan niyo kasi ako talaga yung nagtulak na ihatid ako dito. Bakit po ganun ang nangyari? Bakit sa dami pong nakaupo, sa daming naglingkod, bakit po walang solusyon na ibinigay po sa inyo? Ano pong sagot niyo dyan, Tay? Sa tingin niyo, Tay, ano ang nakikita niyo na dahilan? Bakit terminal lang, di pa kayo mabigyan? Bakit hindi kayo mabigyan ng benepisyo? Hindi kayo mabigyan, matulungan na magkaroon kayo ng PhilHealth, na kayo magkaroon ng SSS? Bakit, Tay? Walang PhilHealth. Bakit kaya, Tay, na hindi kayo napansin? Hindi ko ano talaga pinapansin ng gobyerno. Bakit po kayo hindi pinapansin? Dahil gusto nila. Gusto nila, paalisin pa kami. Ang gusto yata nila, sidecar, may aircon. Eh di ang bigat nun. Mas mabigat pa yung aircon sa pasahero. Bakit po kaya? Bakit? Dahil hindi sila bumababa. Dahil hindi po kayo nilalapitan para kausapin. Dahil hindi nila nararanasan na maghihirap. At hindi nila nararanasan na itapak ang kanilang paa sa lupa. Yan ang katotohanan. Eh mahirap naman, mga multo ata sila, nakalutang lagi. Kaya hindi natin maabot. Paano mo masasabi na maglilingkod ka kung yung sarili mo hindi mo ibababa sa tao? Tapos ngayon, aawatin nila ako, sasabihin nila, nagpapasikat ako dahil tumutulong daw ako sa mga senior citizen? O bakit hindi sila ang gumawa kung talagang gusto nilang maglingkod? Bakit kailangan ako pa ang bumaba? Ngayon, gusto kong tulungan ng mga tao, aawatin nila. Katulad po ngayon, may nag-report sa akin na yung isang konsehal dito, kanina kasi may accreditation po dyan sa City Hall ngayon, yung konsehal, nilapitan ng isang leader ko at ang sabi, pwede ba huwag niya natulungan si Mara Tamundong? Ibang klase talaga, di ba? Bakit daw? Kasi hindi sila mananalo sa susunod na eleksyon. Kinakabahan sila. Eh mga siraulo pala sila eh. Eh bakit hindi nila sabihin sa pagbumukha ko yan nang talaga namang makatikim sila? Sobrang kakapalan niya eh. Hindi na nga kayo tumutulong, aawatin niyo pa yung tao na naglilingkod, na sarili kong pera ang ginagastos ko, na samantalang sila ang may hawak ng budget at hindi nila ibaba sa inyo, pagkatapos aawatin mo pa ako? Talaga namang kung hindi lang tayo Katoliko eh, talaga namang hindi ko lang maintindihan eh.
Kaya nilabas ko na yung firing ano ko eh, wow. Baka minamaliit ako, kala yata. Yung kaya nilang gawin, hindi ko magagawa. Eh, ang hindi nila kaya, yung ginagawa ko talaga. Di ba, Tay? Gusto mo ba magkaroon ng PhilHealth? Gusto mo rin ng babae? Ay, joke lang. Hindi. Gusto mo magkaroon ng SS? Sino po may SS dito? Actually naman, ang senior citizen, automatic yan. Pag tumutong ng senior, automatic member ka ng PhilHealth. Kasi kung ano man yung hindi mo na ibigay na kontribusyon, pag senior citizen ka, automatic gobyerno na magbabayad para automatic PhilHealth member ka. Kailangan lamang, syempre, ma-guide din po kayo ng maayos. Ano po ba ang makukuha ninyo as PhilHealth member? Ano po ba ang maitutulong sa inyo ng gobyerno? Syempre, bukod sa PhilHealth, bukod sa SSS, dapat yung mga sidecar na sobrang lumang-luma na yung dinadala nila, dapat tulungan naman kayo na may paayos yung inyong mga sidecar. Gusto naman kung yung kalsada nga, bungkal ng bungkal na walang katapusan, baka may kayamanan sa ilalim, hindi nyo kasi tinitignan. Baka nandyan yung gold bars. O diba? Eh sa St. Anthony pa lang, every year eh, binubungkal yan eh. O diba? O. Sisirain gagawin. Eh paano na po tayo mga buhay? Paano na tayo may mga nangangailangan na kailangan pakainin ng pamilya, pag-aralin ng anak? Paano na po tayo? O gusto na nila, mamatay na tayong lahat. Eh ang katwiran ko po ganito, empacho na kayo, ayaw nyo bang ibigay sa iba? Di po ba empacho na tawag doon sa lahat, ikaw na lang makinabang? Eh kulang na lang, lumabas na sa tenga sa ilong yung kinakain sa sobrang kabusugan. Eh bakit hindi nyo maibaba ang pondo? Bakit hindi nyo mabigyan ng totoong programa ang mga tao? Di ba, Tay? Yes! Eh gusto ata nila, humawak pa tayo ng itak, hindi. Yung itak ng pagmamahal. Alam po ninyo, ako sa totoo lamang, nilalakasan ko lang po yung loob ko. Kasi during the time na ako po ay bumababa, gusto ko sana tahimik lamang po yung pagtulong ko. Kasi sabi ko nga, nung nakita ko po nung campaign, nung ako ay nangangampanya, bumababa sa lahat ng barangay, sabi ko, hindi ko matitiis na hindi ako bumaba pagkatapos ko pong makita yung katotohanan. Kaya right after election, bumaba na po ako, nagkaroon ako ng outreach program, food feeding sa mga kabataan. Sa isang araw, pumupunta po ako sa 12 hanggang 14 na barangay. Imagine, from 6 a.m. hanggang 12 midnight, ako po ay nasa kalsada. Ang pinapakain ko po ng mga kabataan ay nasa 3,500 na mga bata. Plus, bawat barangay, mga senior citizen, inaabot ng 100 kada barangay. Lahat po nang yan ginampanan ko dahil sabi ko, gusto kong makita ng mga tao na mayroong pa rin totoong tao na pwede po talagang tumulong sa atin. Ang kailangan lang po natin gawin, kapag natagpuan natin ang tao na yun, kailangan yakapin din po natin at mahalin natin ang kanyang ginagawa. At syempre ako, in return, gusto ko po maramdaman ninyo na mayroon pong puso ang isang maglilingkod dapat. Na mayroon siyang damdamin. Hindi lamang dahil mahirap ka, hindi lamang dahil may pera ka, kundi kailangan mo ng tulong, kailangan nating magtulungan, kailangan magkaroon tayo ng totoong pagmamalasakit sa bawat isa. Wala na pong mangyayari sa atin kung hindi po natin ito aayusin ngayon. Sapagkat ang maapektuhan po dito ay mga anak natin at mga apo. Kung sa tingin po ninyo ngayon, kayo ay nahihirapan, sa tingin ninyo paano po kakayanin ng mga susunod na henerasyon? Sabi nga ng anak ko, Mami, di ba tapos na yung eleksyon? Oo na. Eh bakit ka lumalabas pa, Mami? Napapagod ka lang. So pinaliwanag ko sa aking anak na itong ginagawa ko ay para makatulong dahil gusto ko lumaki rin po sila ng maayos na yung paglabas nila ng tahanan, magkaroon din sila ng magandang pananaw sa buhay. Kumbaga sa akin po, talagang binigay ko na po yung buong puso ko at kaluluwa ko para lamang makatulong kahit paano magkaroon tayo ng magandang kaisipan pa rin para sa lahat. At yung programa na dapat mong ibaba sa inyo, kailangan talagang ibaba. Kaya imaginein po ninyo kung ilang barangay. Kasi ang budget po, kung sino po ba yung mga senior citizen dito?
Meron po bang imagine ang mga senior citizen, meron na po kayong 43 billion pesos na budget para sa inyong health insurance na siya pong pilit kong ibinababa sa bawat barangay, sa lahat ng mga senior citizen para ito po ay matanggap ng mga senior citizen natin dahil ang bawat senior citizen ay entitled sa 5,000 pesos worth ng health insurance.